Maganda hapon sa inyo lahat. Bubuhay bubuhay. Ito po kasi ay ipadadala ko na. Um, ito po ay offset para sa A2K. Kung mapapansin nyo, may thread na siya. At yung ano nga lang dyan, dito na isiset yung thread nung kanyang receiver. So, kagaya nito, ito ay tube ng Taurus ito, Taurus A2K din. At dito ko siya nilagay para may reference ako palagi. Ayan, mahaba ang thread niya. Kaya dito na lang ibe-base ng shop na gagawa yung ito naman ay subo ko na kasi ito ay stock pa natin nung nakaraan. Kaya ayan sakto-sakto siya nakatayo siya. Ayan So, kulang pa ng konting higpit. Yan. So, pag nagpa-thread, dito na i-base dito sa thread ng offset niya. So, may gauge na rin to. Nilagyan ko na. At saka ito ay para sa 0.5 na tank. At sigurado rin naman na kakasya rin dito yung silencer niya kasi pinakita niya sa akin medyo hindi naman mataba yung silencer niya, tama lang siguro nasa mga 26 ganyan hanggang 28 so kasang-kasya pa rin yan dyan. Tapos ito, let's say kunyari regulator ito, at ito naman ay talagang same size na regulator. At ayan, sakto siya dyan. Ayan sagad na sagad, lapat na lapat. Ayan. So hindi makakalabas yung o-ring dyan. At dito maglalagay ng o-ring. Kasi itong offset na to ay hindi tayo naglalagay ng pin para magamit pang plenum yung bandang dulo. Ayan. Dyan yung lagay ng o-ring. Pero ito hindi kasya kasi malaki ito malaki siya hindi ilulubog. Kailangan na sukat para dito. Pero titingnan ko, subukan ko samahan niya ng o-ring na para dyan. Titingnan ko yung available natin ng mga o-ring dito. Kasi ito ayan. Dito na i-base yung gagawin na ayan, makakapal ang thread niyan. Hindi nga lang siya gaanong malalim pero makakapal yung thread. So bali 1.5 yan M18 by 1.5 yung thread. Yan. Pine thread siya pero hindi naman yung pine na pine, yung standard lang na pine thread. So lalagyan ko na to ng mga o-ring, especially dito. Lalagay tayo ng o-ring dyan. Ayan, yung A2K kasi natin, ang bilis na ubos yung mga ginawa ko na A2K. Ang bilis niyang naubos. Kaya ito na lang yung bibigyan ko na kasi ito ng free na para sa regulator. So ito masyado malaki. Try natin ito. Kasi ito kailangan mapapasok mo dito. Hindi kailangan masikip. So ito muna yung lalagyan natin. Ito yung o-ring natin na napakatibay. Tingnan ko lang ito. Parang malaki pa ng konti. Pero try natin, hanap pa tayo ng mas maliit ng konti. Mas payat ng konti. Ito masyado malaki. Matataba So, ito na talaga. Try natin to. Kung hindi luwag. Medyo luwag Dapat yung hakab din sa baba. Medyo maluluwag. Maluluwag yung o-ring natin. Ang bilis kasi maubos nung natin.
ng mga o-rings natin kasi madami tayong order. So, try muna, hanap muna. So, ito yung o-ring natin na pinagsama-sama na. Titingnan natin kung meron kasukat dito. Ayun, ito pala. Kaso may hindi ko gusto to. May damage na konti. Yun yung mahirap yung paghanap ng o-ring. Kasi hindi na siya kompleto eh. Ito naman maluwag din to. So ito yung nakita kong o-ring, ayan. Kung makikita nyo, pasok na. Sasamahan ko na lang din ito as free o-ring niya para may pagpipilian. Kasi ito naman, i-comment mo lang, okay na eh. Itong medyo luwag lang yung grip, pero pag inip mo yan, ipinasok mo unti-unti, okay yan. Mas okay yan kaysa dun sa matataba o kaya dun sa masikip naman na pilit ipinasok. So samahan ko na lang din siya ng o-ring na ganyan at saka yung o-ring na ginamit ko. So ito yun, yan medyo mataba. Tapos ito na rin, ito pala. So ayan, isama ko na lang yung mga o-ring na yan para magamit niya sa pag-assemble niya. Ayun, na tayo kasi lalabas tayo ngayon para i-ship naman to, tsaka mga gagawin natin doon sa kabilang ayan, testingin natin. Ramdam ko naman na pumapasok doon sa isang ramdam naman na hakab naman siya. So yan ay ayun ramdam naman siya. Kapag yan ay nilalagyan ko lang ng konting teflon kung gusto mo yan. Kung gusto naman na itong malaki, talagang itong ganito, talagang okay na okay ito. Depende yan kung paano gagawa ng machine shop ng groove para sa o-ring. So ayan, ito po, magtataka kung bakit may takip, stainless yan. Yung takip na yan yung butas para dito. Kasi hindi na siya po pwedeng dito butasan sa loob kasi masyado nang malayo. Kung para sa 0.38 lang na tank, walang butas dito yan. Dito yan, diretso. So, ito naman ay subok na natin noon pa. Nilagyan na siya natin ng hangin against dito. So, okay naman siya. Talagang dito na lang itutono nung machine shop kung anong thread nito, ganun na lang din yung iti-thread niya dito para ayun, sakto siya. So ganito na lang. Ito yung kunyari kanya sa shoot naman yan. At ayan, kung mapapansin nyo, nandito yung pag hinigpitan mo pa yan, dito na siya para sungay. Nasa ibabaw yung gauge at saka yung kanyang quick fill. So ito, isasama na natin ito sa packaging niya. Ito mga o-ring na ito, free na to. Ayan, para meron siyang reserba. Tsaka so hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. I-build ko lang to para meron tayong makita kaagad habang hindi pa dumarating. Makita kung ano itsura na ipadadala natin sa kanya. Ito po yan. Yan, ito, isasagad ko lang to. Ikpitan ko pa to. Kapapalit ko lang kasi nito. Kasi nagkaroon na ng scratches. So pinalitan ko ng bago ulit.